At nagbabalik po tayo dito sa iConnect. And guys, dahil nga social media ang lagi natin pinag-uusapan dito, ang makakasama natin ngayon ay isang sumikat din dahil dito. Marami siyang followers sa Twitter at friends sa Facebook dahil sa kanyang kakaibang paraan ng pagbabalita at pagkukwento. Mga kaibigan, isang radio at TV host, blogger at musikero, Mr. Lord De Vera. Thank you, Pao. Pare, salamat. It's an honor to have you here on the show. Alam mo, konti lang friends ko sa Facebook. Seryoso? Oo. Pero, merong 5 fake accounts. At in fact, medyo late bloomer ako pagdating sa Facebook. Napilitan lang ako mag-open ng sarili kong account kasi meron ng 5. May 5 peking accounts. Oo, kaya kailangan. Tapos yung 5 na yun, meron akong mga kausap na kaibigan. Ang yabang mo, ba't di mo ako sinasagot? Binessage kita. Hindi ko alam, wala akong alam about message. Hindi ko alam ang messaging sa Facebook. Ganyan. So, pero ngayon, expert ka na. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Pero ngayon, maraming umaangal kasi parang this person has too many friends. Yung mga ganyan. Yun. Too many friend requests. Oo, pag marami na kang request, di ka na nila ma-add. Yung name mo, na-research ko, is Lord Ernest Hanopol De Vera. Kamag-anak mo ba si Mike? Tito ko siya. Wow! Since birth. Since birth? Since birth. Kapatid ng nanay ko. Dahil nga ba na tito mo siya, pumasok ka sa music? Actually, walang kinalaman yun. Talaga? Pero kasi, 10 sila magkakapatid, yung 5 doon, musicians talaga. Yeah. Yun. Nice. Pero alam mo, matagal na akong fan. Actually, I think I interviewed you before pa, no? Mga 7 years ago, no? Radioactive Sago Project. Hindi lang yun, nagsama pa tayo sa Palawan nun eh. Oo nga. Ang trip mo pa nun, gumagano-gano ka ng mga apoy eh. Firepoy. Diba? Ngayon, Yung pangalan ko, L-O-U-R-D, ano yun, galing yun sa Feast of Our Lady of Lourdes. Wow. Oo, L-O-U-R-D, pero lalaking version. Pero mga panahon na yun kasi, ang lalakas yata ng pag nanganganak yung mga babae, lalakas yung mga tranquilizers na binibigay nila. So baka sabog yung nanay ko nun, at yun yung naisip niyang pangalan. Pero, ang ibig pala sabihin ng Lord is heavy in French. Pero silent D, Lourd. Yan. Lourd. Ano yung pagkakaiba ng pagiging unique mo sa pagiging isang host? Hindi pa ako masyadong dumaan sa ganyang period of self-assessment pa eh. Masipag ako. Masipag ako mag-homework. Magaling ako mag-BS. Ganyan. Yun. Yun, may mga nauuto naman. Bakit po ibang style mo sa pagbabalita at kakaiba po kayo magkwento at magkomento sa mga issue? Kasi yun lang ang paraan na kaya ko. Hindi ako nangarap na maging isang traditional na straight talk. At yan po ang mga nagbabawagang balita. Ganyan. Hindi ko kaya. Kahit subukan ko. Parang feeling ko lahat naman tayo pwedeng maging ganon. Basta sundan mo lang yung estilo na natural sa'yo. Mas effective ba to para sa padala ng mensahe sa masa? Apparently, kasi ngayon, the medium is the message na eh. I think style is everything. Sige nga. Parang art versus propaganda lang naman yan eh. Siyempre, dala rin to ng yung background mo sa spoken word, sa pagkanta. Feeling ko, in the end, yung aesthetic na konsepto ng style is a distillation of everything sa buhay ng isang tao. Yung kinakain mo, yung binabasa mo, yung sinasakyan mong jeep, yung sinasakyan mong kotse, yung mga pinapainggan mo. Lahat yan nagpe-permeate sa isang direksyon na papunta doon sa tinatawag nating yung aesthetic concept ng style. Yun. Bottom line, style is everything. The surface is everything, no? Sabi nga ng isang makata na si Oscar Wilde, only shallow people do not judge by surfaces because the surface is the most mysterious of all. Yeah. Nice, nice. Ano ba yung responsibilidad ng isang media personality at blogger tulad ninyo, lalo na ngayon na dahil ang lahat nakatutok sa social media? Masyadong mabigat yung word na responsibility because it entails a certain amount of adulthood. Ngayon, nag-i-enjoy ako kasi parang dun sa blog ko na spot.ph, pinlog pa eh, no? Nice. Meron akong medyo malaki-laking parameters ng freedom, no? Para medyo gawin yung gusto mong gawin. Ganon din sa mga short docu ko. So freedom, it's about freedom. Oo.
swerte lang ako na may tiwala yung mga boss ko pagdating sa ganun. Na alam naman nila na hindi naman ako maging irresponsible, hindi ko naman si-stretch yung mga possibilities of free speech. Ganyan. Okay, speaking of yun na nga yung Facebook, may nag-post ng photo kasama ka, si Ana Francesca Mempin. Sabi niya, ito, Tingnan cute, yan. kung cute pa daw siya. Tingnan nga natin. Wow, nakabarong ka pa dito. Oo naman, oo. Sa Tagaytay yata yan, tol. Ano, cute ba? Tingin? Oh, cute naman siya. Kasama mo yan? Nakuha mo ba yung cellphone yan? Actually, ayos pwede yan, mo may siya ano pa i-ano. yan, no? May wire-wire pa sa ngipin. Yan, champion yan. Sumasabit lang yan minsan. Oh, narinig niyo yan. Cheska. Oo, yan. Cute si Cheska. Cute. Nice, nice. Champion. Oh, anong message mo to all the netizens out there? Pao, ako 37 years old na ako, no? Feeling ko ako yung parang member ako ng cut-off generation na inabot pa yung pre-internet era. Pero I was there nung narinig ko yung isa sa mga kauna-unahang dial-up tones. Ay, dial-up internet. Parang fax. Oo. Tapos yung nakita ko yung Alta Vista na search engine. You mean kahit anong hanapin ko dito, nandito? So, yung mga bata ngayon, you do not probably understand the power that is in your hands. Parang tinitake for granted nila na ang bagal-bagal naman mag-load nito. Dude, nung panahon namin, makapag-load lang sa loob ng 2 minutes yung isang page, ang bilis na nun. I-cherish natin to, huwag natin i-take for Don't granted. take it for granted. Okay, tama na. Balik naman tayo kay X and kay Abra for the photo, video, and tweet of the week. Alright. Lord de Vera. Champion. Paolo Soler.